Okay, good morning po sa inyong lahat. Wow, nandito po tayo para mag-celebrate ng kabutihan at kadakilaan ng Panginoon. Kaya dapat pati yung ambience natin, yung mga looks natin, dapat nagpapahayag ng celebration po talaga. Amen? So I believe we all agree that the reason why we are here today, it is because of the goodness and the faithfulness of God. And I can say na sobrang privilege for me na maging bahagi po ng inyo pong celebration. Sapagkat witness po ako sa kung paano kumilos, gumawa ang Panginoong makapangyarihan sa gawaing ito. Kaya in behalf of Living Water Baptist Churches here and abroad, and of Victory Fundamental Baptist Church and Missions, and of MIBFC, Maranatha International Baptist and Fellowshipping Churches. Of course, kasama po ang aking pamilya. Binabati po namin kayo, mga kapatid, ng happy 33rd anniversary. Amen? Purihin po ang ating Panginoon. Napakadakila ng Diyos. In fact, hindi po sasapat ang salita upang ipahayag po natin ang kadakilaan ng ating Panginoon. Kaya sobrang excited ako. Pastor Kenneth, thank you so much. I can say na sobrang blessed ang church na ito na binigyan kayo ng hindi lang good-looking, kundi godly pastor. Amen? Purihin po ang Panginoon sa buhay ni Pastor Kenneth at siyempre pa ng kanyang asawa na ever supportive at ng kanyang mga anak na very understanding sa buhay ng kanilang daddy sa ministry. Kaya yun po'y pinagsama-sama kung bakit sila po ay naging very effective and very efficient sa gawain po ng Panginoon. Of course, we cannot deny the fact that one of the reasons why this ministry is flourishing, it is because of the fact that you have members here in this church na talagang very supportive sa gawain ng Panginoon. Amen? So kaya muli po, happy anniversary at siyempre po ang sentro natin, ang pangangaral ng salita ng Diyos. Amen? Well, si Pastor Kenneth po ay ikinukonsider ko pong ministry body. Sapagkat talagang hindi sa ilang pagkakataon na kami po ay nagsasama sa gawain, hindi lamang po dito sa inyong gawain, kundi sa iba't ibang lugar. And in fact, ipag-pray nyo po siya at kung posible, bigyan nyo po ng baon. Ano po? Kung possible po. Because this coming Thursday, siya naman po ang speaker ng aming pong misyon sa Living Water Baptist Mission, London. Amen? So, pang-England ang dating po ni Pastor Kenneth. So, please do pray for him. And of course, kay Ma'am Jonel. And thank you so much, Pastor, for making yourself available. Si Pastor Jabez Orara po ang nandoon sa London. At ngayon pong first week of November, magse-celebrate po ng mission anniversary. And praise God, sapagkat talagang ang heart's desire ko po, kami ni Pastor Kenneth po, hanggang bumalik ang Panginoon, magkatulong kami sa gawain. Amen? And I really appreciate not just him, but even the members of this church na talagang dear to my heart. And that is why ginagawa naman po nating laging available ang ating pong pagkakataon at panahong makapagministeryo sa mga panahong kailangan po ninyo. Basta ito tatandaan nyo, hanggat hindi kayo nagsasawa, ako po ay hindi rin magsasawa na talagang makikipagtulungan sa ministry na ito. And in fact, it is an encouragement for me to see how God is really working and blessing this ministry. Kaya tuloy-tuloy lang po tayo hanggang bumalik ang Panginoon. Amen? Sipin nyo, bait ng Panginoon, binigyan kayo ng building na kahit lumindol, wala kayong aalalahanin. Na kahit bumaha, wala kayong aalalahanin. Basta pagpunta kayo dito, wag na kayo lalabas. Ano? Sapagkat doon sa labas, baha. Para kayong magiging arko ni Noah niyan. Ano? So, kaya, thankful po ba kayo sa Panginoon? Pinupuri ba natin talaga ang Panginoon? Well, salamat po. Salamat po. Napakabuti ng Panginoon at ang church na ito ay isa sa kapahayagan ng hindi maitatangging kabutihan ng Panginoon. Kaya naman, sa celebration natin, ang gusto natin, isentro natin ang lahat sa ating Panginoon. Amen? We appreciate your pastor. We appreciate his family. We appreciate all the supportive members. We appreciate everyone. But of course, dapat ang sentro pa rin ng lahat, walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya this time,
Especially, ang mga bisita natin, I hope na kayo po ay mabless at kayo po ay talagang makilos ng Panginoon para po sa napakahalagang mensahe na dapat nating mapakinggan. Thank you po sa mga bisita na sinamahan niyo po kami sa aming pong pagdiriwang ng kadakilaan ng Panginoon. At ang aking pong pangako sa inyo, ang mapapakinggan niyo po ay ang salita ng Diyos. Amen? So let me invite everyone to please open your Bible in the book of Ephesians. Ephesians chapter 3. Ephesians chapter 3, verses 20 and 21. And may I request everybody to please rise as I read our text this morning. Ephesians chapter 3, verses 20 and 21. Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us, unto him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. Okay? For the second time, congregation, please read our text. Okay? Everybody please, ready, begin. Amen. Para mag-stick sa mind natin, para mag-stick sa heart natin, for the third time, let me read to you our text. Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us, unto him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. This morning, I would like to share with you the message of the Lord I entitled, The God who is beyond measure. The God who is beyond measure. Let us pray. Our gracious, loving God, our Father in heaven, we thank you and praise you for your goodness, for your faithfulness, O God. Thank you for building this ministry. Thank you even for calling Pastor Kenneth to lead this ministry. I pray, O God, that you will continue to bless this ministry. Samahan mo po kami ngayong umagang ito habang kami po ay nakikinig ng iyong banal na salita. I pray, O God, that you will work in the heart of everyone. I pray that you will use your humble servant. Please fill me with your Holy Spirit. Guide me, Lord. Give me wisdom. Bless your people. Accomplish your will in our midst today. Thank you so much, and may your name be glorified and magnified in our midst. And I pray, O Father, na ikaw po ang magliligtas ng mahalagang kaluluwa, ikaw po ang magpapala sa mga mananampalataya, ikaw po ang magpapatibay sa aming pananampalataya, at nawadakilan Diyos, samahan mo kami hanggang sa aming pagtatapos. Ito po, Diyos, ang aking panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. You may now be seated. Again, the God who is beyond measure. Pagka kinuha niyo po yung idea, yung Diyos na talagang hindi masusukat. Di ba? I want all of you to somehow consider in this message, sapagkat sa Diyos tayo nakasentro, I want all of you to realize that our God is immeasurable. Hindi kayang sukatin, mga kapatid. Hindi masusukat ang ating Panginoon. Ang kanyang kalakihan, ang kanyang kadakilaan, ang lahat patungkol sa Kanya. Pag nag-usap tayo sa Kanyang pag-ibig, His love is immeasurable. Pag nag-usap tayo sa Kanyang kagandahang loob, immeasurable po, mga kapatid. And another thing that I would like all of you to consider, sa ating pagsesentro sa Diyos, hindi lamang po siya immeasurable, I can also say that our God is incomparable. Kumbaga, wala kang po pwedeng itapat at itulad sa Kanya. Ang Diyos natin ay walang katulad, ang Diyos natin ay walang kasukat, ang Diyos natin ay walang katumbas. Amen? He is incomparable. Sa maraming larangan ng buhay, ng sangkatauhan, we can say that our God is incomparable. And listen, our God is infinite. Amen? Our God is infinite. Wala po siyang hangganan. Well, kung titingnan po natin muli, imagine nyo po yung mga ginamit na salita ni Apostle Paul.
Just for you to understand, it is good to somehow appreciate that the background of this text, the background of our text is about, the Apostle Paul tried his best to make the believers realize kung gaano tayo ka-bless sa klase ng Diyos na meron tayo. The richness of God's blessing. Yun po, mga kapatid, of all the things, ibig sabihin, sa lahat ng ini-enjoy po natin, sa buhay po natin, sa usapang material, sa usapang pisikal, sa usapang pinansyal, sa usapang espiritual, sa lahat ng aspeto natin, magandang maunawaan po ninyo na ang lahat ng ito ay dahil sa ating Panginoon. Kaya nga, gusto kong ulit-ulitin po yung talata. Kasi napakagandang paalala po nito, and then, as you listen, as you read, dito po sa ating puntalatang ito, habang binabasa po natin siya, yung bang recognition and realization sa kadakilaan ng Diyos na meron tayo, yung bang mapunto ko po sa inyo, that our God really is immeasurable, is incomparable, and infinite. Ang sabi po, now unto Him that is able. Okay? Do you really believe that our God is able? In fact, He is more than able. Okay? Hindi lamang po able, kundi more than able. He is always able. Walang panahon na wala siyang magagawa. Walang panahon na wala siyang kaya, mga kapatid. Laging ang Diyos natin able and more than able to do exceeding abundantly above all that we ask or think. Ibig sabihin, even beyond our imagination. Siguro, Pastor, total anniversary po ito. Pag-isipan nyo po. Balik-tanawan nyo po saglit kung paano kayo nagsimula. Sa mga unang miyembro ng church na ito. What I mean to say, mga pioneering member, witness kayo how this ministry started. The humble beginning of this ministry. And you know what? Yung pong humble beginning na yon, ang dahilan para ma-amaze tayo. Para talaga tayo po ay mamangha sa kung paano gumawa, kung paano kumilos, kung paano nagpala ang ating Panginoong Diyos. Amen? Mga kapatid, mga minamahal, ang Diyos, deserve niya ang lahat ng kapurihan sa kanyang kadakilaan na naging kapahayagan ang ministeryong ito, naging patunay ng hindi maitatangging kabutihan ng Panginoon. Mga kapatid, kung nasaan na kayo ngayon, hindi natin ma-imagine na nung nagsisimula tayo, makakarating tayo sa ganitong kalagayan. Hindi dahil sa hindi tayo nagtitiwala sa Diyos, kundi hindi natin nakikita na deserve natin ang lahat ng ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. Mga kapatid, mga minamahal, we have all the reason to rejoice because in reality, in spite of the fact that we are unworthy, that we are undeserving, but here is our Lord, our gracious Lord, na kung saan dinala tayo sa kung nasaan na tayo ngayon. Amen? At alam niyo po ang paniniwala ko, malayo pa ang pagdadala ng Panginoon sa atin. Kaya gustong-gusto ko po yung idea po nung pong sinasabing, ang church na ito, kung tutuusin, malayo na. 33 years. Mga kapatid, mula nung nagpasimula, we can say na ang church na ito, malayo na. Pero mga kapatid, gusto kong malaman nyo, ang gagawin ng Panginoon, malayo pa. Amen? Marami na, pero marami pa. Ang aking pong paniniwala, lalo na po sa kung paano ko po nakita ang testimony ng church na ito mula sa inyong pastor, sa mga members na talaga namang hindi nang hinayang na umagapay, umakap, tumulong, bumalikat sa ministry. I believe, mga kapatid, hindi imposible na higit pa sa kung anong nakikita natin ang gagawin ng Panginoon sa ministeryong ito. Amen? It is good to celebrate the anniversary because of the number of years. Okay po yun. Yung makarating tayo ng 33 years, at yung ikaw buhay ka pa, 33 years na, blessing po yan. Pero mga kapatid, higit sa years, higit sa dami ng taon na ating isineselebrate, ang mas pinakamagandang makita natin sa celebration ay kung ano na ang ginawa at ang pinatunayan ng ating Panginoon. Amen? It is really great and wonderful to see in the ministry kung paano nagpala ang Diyos, kung paano kumilos ang Diyos, kung paano gumawa ang Panginoon. Mga kapatid, mga minamahal, ito po ang ating mensahe ngayong umagang ito. The God who is
beyond measure. Ang Diyos natin na hindi masusukat, ang Diyos natin na hindi matatapatan, ang Diyos natin na hindi matutumbasan, ang Diyos natin na walang hanggan. Tatlong bagay po ang gusto kong bigyang pansin sa ating mensahe, mga kapatid at mga minamahal. Una po, the demonstration of His greatness. The demonstration of His greatness. Pansinin niyo po yung first part. Ang sabi po, now unto Him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think. Yung pong praise na ito, nagbibigay sa atin ng kaisipan kung gaano po kadakila ang Panginoon. The demonstration of His greatness. Alam niyo po that our God is great in protection. That our God is great in provision. That our God is great in promotion. That God is great in preservation. Ang ibig ko pong sabihin, all of the things na binanggit ko po sa inyo, ang lahat ng yan ay manifestation ng dakilang kapangyarihan ng Panginoon. Kung ang pag-uusapan po, proteksyon, gaano na karaming panganib ang dinaanan natin? Gaano na pong hirap at laban ang ating pong hinarap? Gaano karaming mga pagkakataon na po na halos nandun tayo, na matulag tayo at masila tayo ni Satanas. But praise God, because of His protection, nandito pa rin po tayo. Amen? Mga kapatid, sa usapan ng provision, dumating tayo sa punto ng ating buhay na kahit sino po sa atin, in fact, isang magandang example, hindi lamang po yung mga bagyong dumaan sa atin, ang isa sigurong pinakamagandang example, yung pong masasabi nating panahon ng pandemya. Yung pandemic na dinaanan natin. Walang mayaman mahirap sapagkat lahat apektado. Alam natin na kahit yung mga malalaking negosyante, naapektuhan po sila. Kung yung malalaking negosyante naapektuhan, how much more yung mga hindi po kalakihan o nasa mahirap na amtas ng buhay. Just try to imagine that. But praise God, hindi tayo nakasalalay sa negosyo. Praise God, hindi tayo nakasalalay sa trabaho. Praise God, hindi tayo nakasalalay sa ganahan ng tao. Praise God, nakasalalay tayo sa dakilang Diyos na siyang nag-iingat sa atin at nagpo-provide para sa atin. Amen? Mga kapatid, God is faithful in His provision. Our God is great. Mga kapatid, yung preservation. How God is preserving every one of us. Enough reason for us to realize kung gaano kadakila ang ating Panginoon. Amen? Napakadakila ng Diyos, mga kapatid. Yung promotion, nasaan ka sa buhay mo kahapon? Saan ka dinampot ng Panginoon? Mga estudyanteng akala mo walang mararating at hindi makatatapos. Ngayon, mga estudyanteng professional na at ang nakatutuwa, napakalaking health at napakalaking privilege na ibinigay ng Diyos na malaking tulong ka sa ministeryo. Amen? Saan ka dinala ng Diyos? Mula sa iyong humble beginning. The promotion of God is great, mga kapatid. Ang sabi nga po ng Bible, yung usapang promotion, hindi raw po ito nanggaling kung saan-saan. For promotion cometh neither from the east nor from the west. Mga kapatid, ang promotion sa Diyos nanggaling. Dakilang gawa ng Panginoon yan. Kaya kung ano ka ngayon, kung saan ka nakarating, kung gaano masenso ang buhay mo, yan po ay pagpapakita kung gaano kadakila ang ating Panginoon. Amen? Yes! The demonstration of the greatness of God. At pag pinag-usapan po natin, mga kapatid, ang greatness ng Panginoon, yung usapang protection, yung usapang provision, yung usapang preservation, yung usapang promotion, lahat ng yan ay manifestation ng dakilang kapangyarihan ng ating Panginoon. So we better recognize the excellence of His power. The excellence of His power. His ways are perfect, mga kapatid. Even His timing is precise. And we can say that the purpose of God is really powerful. Minsan pumapalag tayo. Minsan talagang dahil hindi natin maintindihan, gusto nating lumihis. Gusto nating gumawa ng sarili nating diskarte. Pero mga kapatid, pag pinag-usapan po ang kapangyarihan ng Diyos, maniwala kayo na sa usapang timing, napaka-perfect ng Panginoon. Kung ang pag-uusapan po, mga kapatid, yung kanyang paraan, perfect ang kanyang paraan, precise ang kanyang timing, at powerful ang kanyang purpose. Amen? Wala hong coincidence.
Pagka Kristiyano ka, walang aksidente. Ang ibig ko pong sabihin, walang nagkataon lang. Dahil ikaw ay Kristiyano, nasa programa ka ng Panginoon, nasa plano ka ng Panginoon, and I am telling you this morning that God is really great in the manifestation of His power because of His plan and purpose in your life. Amen? Mga kapatid, may sarili akong ambisyon. Meron akong gustong gawin. Meron po akong daan na gusto kong lakaran. But I praise the Lord because He made me realize na walang kwenta yung gusto ko. Walang kwenta yung paraan ko. Walang kwenta yung style ko. Salamat! Na-realize ko na kung meron pong pinakadakila sa usapang plano sa buhay ko, ito ay ang Diyos. Amen? Ang Diyos ang may magandang plano sa ating buhay. Kaya ano man ang katayuan natin, nasaan ka man ngayon, isang bagay lang ang sinasabi ko po sa inyo, matutunan po natin na ilagay natin ang ating buhay sa makapangyarihang kamay. Hayaan niyo po na ang plano ng Diyos ang masunod sa inyong buhay sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos ay gagawa sa buhay mo kung papayagan mo siya. Amen? If you will just allow the plan of God in your life to happen, I am very sure that one day you will testify of His goodness. Patutunayan mo ang kanyang kadakilaan, ang kanyang kabutihan. Mga kapatid, the excellence of His power. It is also good to realize and to notice the evidence of His power. Yung ebidensya ba ng kanyang kapangyarihan? Amen? Alam nyo kung sino yon? Ikaw, ako, tayong lahat. Tayong lahat ay ebidensya ng kapangyarihan ng Diyos. Sino sa inyo ang mga dating may bisyo noon? Pakitaas ang kamay. Yung dati, nung unbeliever kayo, talamak kayo sa bisyo, umiinom kayo ng alak, naninigarilyo kayo, babaero kayo, lalakero kayo, o kaya, basta marami pong mga bagay sa buhay po natin na alam natin hindi ka aya-aya, na ang tingin mo wala ka ng pag-asa, na ang tingin mo wala na talagang magiging direksyon ng buhay mo. Tapos isang araw, dinampot ka ng Panginoon. Tama po ba? Sino sa inyo ang mga nagbibisyo noon? Pakitaas ang kamay. Na sumisimple-simple pa ngayon. Kayo ba? Kayo ba yon? Kayo ba yung mga kapatid, mga minamahal, kung papaano tayo binago ng Diyos, makikita nyo po, amazing. Kapangyarihan ng Diyos. Alam nyo po, Bishop, ako hindi nga lang po yung bisyo ko pati ugali ko po, parang imposible. Pero binago ng Panginoon. Nakaka-relate ako dyan. Bakit? Sapagkat meron po akong masamang ugali noon. Yung aking hindi tamang pagtrato sa magulang ko. Yan po, wala akong bisyo. Hindi ako natutong manigarilyo. Hindi ako natutong minom ng alak. Hindi po ako lalo na nag-take ng illegal drugs. But ang problema ko po, yung kung paano ko sumagot sa magulang ko. Yung paglapastangan ba? Alam niyo po ba na yung problema kong yan? Kahit unbeliever pa ako, kahit unbeliever po ako, mga kapatid, pag nagagawa kong sinasagot ko magulang ko, pagkatapos po niyan, nare-realize ko, mali yung ginawa ko. Hindi ko dapat ginawa yan. Pero pagdating ng sitwasyon uli, na nagkaroon kami ng pagkakataon ng magulang ko, ganun pa rin gagawin ko. Bakit? Walang lakas. Kahit na naiisip ko, kahit na sa konsensya ko, mali, pero hindi ko kaya. Yan po ang concept ng rap ng mundo. Gusto kong bumait, pero di ko magawa. Gusto kong bumait, pero di ko magawa. Iyo, di ba? Ibig sabihin, ang tao sa kanyang likas, hindi niya kaya. Pero yung dakilang kapangyarihan ng Diyos. Amen? And I can say na yung transformation, yung changes na nangyari sa buhay natin, yan po ay manifestation, evidence ba ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Kamusta sa imong kinabuhi? Kamusta sa iyong buhay? May evidence ba? Di ba? Nararamdaman ba? Nakita ba? Hayag ba ang kapangyarihan ng Diyos? Mga kapatid, the excellence of His power, the evidence of His power, and also the extent of His power. Mga kapatid, di nyo malilimitahan ang pagkilos at paggawa ng Panginoon. Alam nyo, siguro yung iba okay na nanahandong kayo sa dati. Di ba? Nag-enjoy naman kayo doon sa dating building po ninyo Pero sa usapang kapangyarihan ng Diyos, hindi pwedeng malimitahan siya doon lang. Ngayon po, nakita nyo ba, punong-puno na po kayo. Kaya kung ako kayo, tibagin nyo na uli ito. Kailangan nyo na mag-extend, mga minamahal. Di ba?
Mga kapatid, sino sa inyo ang nag-akala na ngayon nasa ganitong building na tayo? Sino sa inyo ang nag-akala na nasa ganitong level na po kayo? Mga minamahal, sabi ko nga kay Pastor Kenneth kanina, kayo ba'y may policy dito sa church? Kasi tuwing makikita mo talagang glowing yung mga tao eh. Bawal ba sa church na ito yung mga pangit? O na-tiyempo lang? Sa isip-isip ko, kung bawal, di sana hindi nyo kami pinapasok dito. Unwari lang po yun. Huh? Pero mukhang sumasang-ayon naman kayo. Mga kapatid, mga minamahal, when we talk of God's power, you cannot limit what the power of God can do. Kaya para sa akin po, yung mga sinasabi niyong imposible, sige, nagkakaintindihan tayo. Bilang tao, imposible yan. Pero ipasok mo siya, ipasok mo ang Panginoon sa lahat ng sitwasyon. Sa Kanya, walang imposible. Amen? Pastor, mahirap po yung gusto mong project. Pastor, mahirap po yung gagawin natin na yan. Opo, kung ang mag-uusap tayo lang, si pastor, ikaw, o kahit sino pa sa atin, totoo yan, ang daming napakahirap. Pero pag pinag-usapan natin ang Diyos, ipasok mo ang Diyos sa usapan, walang mahirap sa Kanya. Nothing is too hard for the Lord. Amen? Nothing is impossible with God. Mga kapatid, ang isang bagay na gusto kong mapansin po natin as we celebrate God in this occasion, the demonstration of His greatness. The demonstration of His greatness. Number 2, the dependence of His grace. The dependence of His grace. After realizing that our God is great, that our God is powerful, sa usapang protection, mapangahawakan mo ang Diyos. Sa usapang provision, mapangahawakan mo ang Panginoon. Sa usapang preservation, mapangahawakan mo ang Panginoon. Sa usapang promotion, mapangahawakan mo ang Panginoon. So sa madaling salita, kamangmangan kapag hindi ka pa rin magtitiwala sa Kanya. The dependence of His grace. Mga kapatid, tingnan niyo po ang sabi ng susunod na linya. Una, now unto Him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think. Ang sabi po, according to the power that worketh in us. Mga kapatid, ang kaibahan po ng Kristiyano sa hindi Kristiyano, ang mga hindi Kristiyano, lahat ng gawa nila sa sarili nila. Naintindihan niyo po? Pagsisikap ko, pagtitiyaga ko, lakas ko, talino ko. Ganyan ang takbo ng isip ng mga hindi mananampalataya. Pero kapag ikaw mananampalataya, mga kapatid, alam mo na hindi mo po pwedeng ialis ang Diyos sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Amen? Why? Because without God, we can do nothing. Kung wala ang Diyos, wala tayong magagawa. Kaya nga itong mismong writer, ito mismong sumulat sa mga taga-Epeso, si Apostle Paul, in his life, we can see the good pattern ng dependence sa biyaya ng Panginoon. 1 Corinthians 15 and verse number 10. 1 Corinthians chapter 15 and verse number 10. Kahit may ganito na kayo, kung may Bible kayo, buksan nyo po. Okay? Okay? Para po nang sa ganon, medyo mas nakakasunod po tayo. 1 Corinthians chapter 15 and verse number 10. Ano po ang sabi ni Apostle Paul? Baby, kung pag-uusapan natin si Apostle Pablo, ma-amaze ka eh. Paano siya ginamit ng Diyos? Paano siya naging mabunga? Kumbaga, all achievements, accomplishments, name it, in his spiritual life, we can say that one of the most prolific men of God, productive man of God, effective man of God, efficient man of God, is the Apostle Paul. Pero anong sabi niya? Anong claim niya? 1 Corinthians 15 and verse number 10. But by the grace of God, I am what I am, and His grace, which was bestowed upon me, was not in vain. But I labor more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God, which was with me. Amen? Mga kapatid, yun ang ating pagtitiwalaan. Yung kapangyarihang gumagawa sa atin. Pag pinag-usapan natin, kanina power ng Diyos ang pinag-usapan natin. Ngayon, pagka pinag-usapan natin, biyaya ng Diyos, isang magandang ma-realize natin, the sufficiency of His grace. The sufficiency of His grace. Na kahit sa pinakamahirap na sitwasyon mo sa buhay, that is the claim of the Apostle Paul, that in his life, it is all because of the grace of God.
Okay? Lahat yan, biyaya po ng Panginoon. Again, but by the grace of God, I am what I am, and His grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labor more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God which was with me. And in 2 Corinthians chapter 12, makikita natin that the Apostle Paul experienced thorn in the flesh. Ang ibig sabihin po, sa kanyang katapatan, sa kanyang paglilingkod, sa kanyang buhay, nakaranas po siya ng hindi bibirong karamdaman. So ito po'y magandang maging eye-opener sa atin. Because sometimes pagka may trials, sometimes pagka may mga unpleasant and unfavorable situations sa buhay natin, meron tayong human tendency na parang gusto nating questionin ng Diyos na bakit mo pinabayaan makaranas ako ng ganito? Ito ba ba ang igaganti mo, Panginoon, sa laging pag-attend ko, sa pagbibigay ko, sa pag-serve ko? Di ba minsan ganun ang drama natin sa buhay? Ang tanong ko po, meron ba dito sa atin na po pwedeng sabihin na nakahihigit pa tayo kay Paul? Meron ba sa inyong magkiklaim na kung katapatan ng pag-uusapan, mas matapat ako kay Pablo? Samantalang maraming Kristiyano, ang katapatan, matapat, mga kapatid. Matapat, ibig sabihin, tiyempo-tiyempo lang. Di ba? Mga kapatid, usapang katapatan, hindi natin po pwedeng sabihin na mas matapat tayo kay Apostol Pablo. Usapan, mga kapatid, ng kasigasigan, kasipagan, paligay ko po, walang makapagsasabi sa atin dito na mas masigasig at mas masipag pa tayo kay Pablo. Mga kapatid, sa usapang buhay pagmiministeryo, I can say that you will all agree with me that the Apostle Paul is really excellent in terms of his service, in terms of his testimony. But listen, in spite of that, he experienced thorn in the flesh. And if we will expound that, makikita nyo po na ang thorn in the flesh ay itinulat sa reproach, infirmities, afflictions, yung po bang mga nararanasan natin na yon. Pero ano po ang sabi ni Paul? Just for you to somehow see that even in the life of the Apostle Paul, dumating siya sa point na affected siya physically. Ibig sabihin, he experienced terrible pain because of that thorn in the flesh. Ano ang katibayan na matindi talaga yung pain? He besought the Lord thrice. Kumbaga nagmakaawa siya sa Panginoon. Panginoon, alisin mo po itong thorn in the flesh. Pagalingin po siya. Mga kapatid, gusto ko lang makita nyo in clear picture that there are times na sa buhay natin, maybe specific na tayo po'y lalapit sa Diyos para sa specific na request po natin. At posible po na hindi exactly na kung ano yung hinihingi natin, ibibigay ng Diyos. What is the prayer of the Apostle Paul? In fact, if you will just consider the word used by the Apostle Paul in his writing, ang sabi ng Bible, he besought the Lord thrice. I besought the Lord thrice that it might depart from me. Ang ibig sabihin, hindi ito yung prayer na katulad ng iba na nagsasalita lang. Hindi ito yung basta nakatayo, nakapikit, kundi ang idea po, nung sinabi niyang, I besought the Lord thrice, mga kapatid, ang larawang ipinapakita rito, paninikluhod, pagsusumamo, pagmamakaawa, na alisin sa kanya o pagalingin siya sa kanyang thorn in the flesh. Pero ano ang sagot ng Panginoon sa kanya? My grace is sufficient for thee. Mga kapatid, ang kailangan natin sa buhay ay ang supisyenteng biyaya ng Panginoon. Amen? So makikita nyo po na dito sa ating pong pag-aaral, nung sinabi po na talagang unto Him na kung saan dapat daw po may consider natin yung kanyang kakayahan, ang sabi, according to the power that worketh in us. It is the grace of God. Amen? The sufficient grace of God. So it is good to always recognize in our life the sufficiency of His grace and the supply of His grace. Diba? Kung paano pong yung biyaya ng Diyos, yun po ang nagsusustain at nagsusupply ng lahat nating pangangailangan. Mga kapatid, yung everyday supplies natin, grace ng Panginoon yan. Biyaya po ng Panginoon yan.
Sino po ba sa atin ang po pwedeng tumayo sa harapan ng Diyos? Diyos, i-bless mo ko kasi kung titingnan mo ko, deserve ko yan, Panginoon. Deserve ko na i-bless mo ko. Worthy ako. Alam mo naman yan. Perfecto ako. Hindi ako nagkakasala. In fact, ang isang bagay na makikita mo sa akin, hindi ako nagyayabang, Panginoon. Ako lang yata ang hindi nagkukulang sa lahat ng mga tao. Kita mo naman, Panginoon, napaka-humble ko. Meron ba sa inyong pwedeng tumayo sa harapan ng Diyos at sasabihin nyo na dapat kang i-bless dahil deserve ka? Dahil deserve mo ang blessing? Mga kapatid, kaya tayo nabe-bless. Gracious kasi ang Panginoon. At pag sinabi natin gracious ang Panginoon, ibig sabihin, in spite of the fact that we are unworthy and undeserving, here is the Lord. Because He is gracious, sinusupply niya kung ano yung pangangailangan natin. Mga kapatid, it is good to somehow consider the sufficiency of His grace. Amen? The supplies of His grace. Mga kapatid, and the security of His grace. Pagka po ang pinag-usapan natin, biyaya ng Diyos, may seguridad po tayo. Meron po tayong security and stability pag ang pinag-usapan natin, grace ng Panginoon. May mga nagninegosyo rito, di po ba? Minsan, manliliit tayo sa ginagawa ng Diyos eh. How come? Na hindi naman ako malaking negosyante, pero ang Panginoon parang, alam niyo po, yung kapayapaan na ibinibigay niya sa atin, yung panatag na kalooban, basta tayo, wala tayong ginagawa kundi dumipende sa biyaya ng Panginoon, sa magagawa ng Panginoon. At yun po ang pinakamagandang dapat kaisipan ng mga Kristiyano. Yung manghawakan, hindi sa galing mo, hindi sa yaman mo, hindi sa magagawa mo, hindi sa kaya mo, hindi sa karunungan mo, kundi sa biyaya ng Diyos. Amen? Biyaya ng Panginoon. So, I can say that the reason why, confidently, nasasabi ko sa inyo ito, because isa po ako sa ebidensya ng biyaya ng Panginoon. Napakarami po nating nararanasan sa buhay na pag inisip mo, hindi mo naman deserve. Hindi po tayo deserving, mga kapatid. Ang pasalamatan natin, gracious ang Panginoon natin. Amen? Psalm chapter 116, please. Psalm chapter 116. Verses 1 and 2. I love the Lord, because He hath heard my voice and my supplications, because He hath inclined His ear unto me. Therefore will I call upon Him as long as I live. Lundagan natin, verse number 5. Anong sabi po ng psalmist? Gracious is the Lord, and righteous, yea, our God is merciful. Kaya pagdating ng 12, ano ang sabi po niya? What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Ano ang ibig sabihin po ng benefits? Yan po ang isa sa terminong ginagamit na ang ibig sabihin, God's favor. Ang ibig sabihin po, yung pabor ng Diyos sa ating buhay. Sabi ng psalmist, what shall I render unto the Lord for all His favors, for all His benefits? Ang pinaka-common term na ginagamit natin, blessings. Ano ang maigaganti natin sa Diyos sa lahat ng mga pagpapala na ibinibigay niya sa atin? Mga kapatid, mga minamahal, masasabi ko po sa inyo, na ang ating pong security ay ang biyaya ng Panginoon. The dependence of His grace. Mga kapatid, the sufficiency of His grace. Mga kapatid, the supply of His grace. Mga kapatid, the security of His grace. Amen? And then thirdly, una po, the demonstration of His greatness. Number 2, the dependence of His grace. Number 3, the declaration of His glory. The declaration of His glory. Ibig sabihin, kung titingnan niyo po dito sa sinabi po ng talata, sa unang parte, pinakita natin the demonstration of His greatness. Now unto Him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think. Okay? The dependence of His grace according to the power that worketh in us. The declaration of His glory. Verse number 21. Okay? Unto Him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end.
Amen. Mga kapatid, the declaration of His glory. Dapat sa buhay po natin, Kristiyano, dahil tayo po'y beneficiary ng biyaya ng Panginoon. Kristiyano, dahil tayo po mismo ang kapahayagan ng kapangyarihan ng Panginoon, sana po tayo ay maging instrumento para i-declare natin ang kadakilaan ng Panginoon. Tingnan niyo po ang sabi ng Psalm chapter 73. Yung last two verses po dyan. Psalm chapter 73. Okay? Tingnan niyo po ang sabi ng sulat na ito sa mga awit. Psalm chapter 73, dalawang huling talata po. Paki-flash niyo po para makita, 27 and 28. Ang sabi po, For lo, they that are far from thee shall perish. Thou hast destroyed all them that go a-whoring for thee. Verse number 28, sabay-sabay, ready, begin. It is good for me, but it is good for me to draw near to God. Amen? I have put my trust in the Lord God that I may declare all thy works. Hindi ka pinagpala ng Diyos para yumabang. And that is actually the good thing about this church. Meron po kasing mga gawain na pagka lumaki na, ay naku po, umalagwa na. Siya na bida. Siya na magaling. Okay? And then, nagsisimula ng magkumpara sa kung kani-kanino, at ang masakit pa nito, nangahamak ng iba. Hindi ka pinagpala ng Diyos. Hindi ka pinromote ng Panginoon. Hindi ka inilagay ng Diyos sa kalagayan mo para tumayog ka, para tumaas ka, para magyabang ka. Kaya ka pinagpapala ng Diyos para maging instrumento ka ng pagdideklara ng kanyang kaluwalhatian. Amen? Church! Walang kwenta ang church na ito kung kayo ang bida. Ang ikinaganda ng church na ito, ang Diyos ang bida. Ang Diyos ang kinikilala. Ang Diyos ang pinatototohanan. Ang Diyos ang tinatanawan natin ng utang na loob sa lahat ng bagay na meron po tayo. Amen? The declaration of His glory. Unto Him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Kaya nga sabi ko po, mga kapatid, yun din po yung dahilan na anumang gagawin nyo po, dapat nasa loob ng church. Ang ibig sabihin, ang mga miyembro sa usapang ministerial, sa usapang spiritual, sa usapang Christian life, sana wala kayong mga sariling diskarte. Di ba? Kasi minsan po, may mga mananampalataya na para maging bida, gumagawa ng kanyang sariling estilo. Niloob ng Diyos na para sa kanyang kaluwalhatian, dapat ito po ay nasa loob ng kanyang iglesia. Ang ibig sabihin, yung Diyos ang dapat bida sa lahat ng ginagawa natin. Amen? Alam niyo po ang isang medyo dry sa gawain po nung maraming Baptist churches, pagdating po sa panahon ng testimony. Ginagawa po natin program sa church, okay? Ngayon po, meron tayong mga blessing report. Yan po yung tawag ng iba, blessing report. Testimony time. Okay? Sino po sa inyo meron patotoo? Ba't kailangan mo magtitingin kung kani-kanino? Ikaw ba walang patotoo? Dapat nga isang hindi magkandatuto ang church sa dami ng magpapatotoo. Bakit? Sapagkat walang kahit isa sa inyo na hindi nakaranas ng kabutihan ng Panginoon. Lahat po tayo. Tama po? Ha? Yun po ngayon ang pagkakataon. Dahil gumawa ng mabuti ang Panginoon sa iyo. Dahil pinagpala ka ng Panginoon. Siya ang dahilan kung bakit ka naligtas. Siya ang dahilan kung bakit ka nagbago. Siya rin ang dahilan kung bakit ka napagpala. Bakit ayaw mong patotohanan kung gaano siya kadakila? Amen? The declaration of His glory. Mga kapatid, bigo ang church na hindi nabibigyan ng kaluwalhatian ng Panginoon. Alam po natin, ang itinuturo ni Apostol Pablo, ang sabi po niya, whether therefore ye eat, or ye drink, or whatsoever you do, do all to the glory of God. Lahat ng gagawin natin, dapat sa kapurihan ng Panginoon. Okay, sino po sa atin ang mga nakatitiyak na sa langit na pupunta pag namatay? Pakitaas ang kamay. Okay, praise the Lord. Sino sa atin ang gusto ng mauna? Pakitaas ang kamay.
Wala pa naman. Okay? Wala pa naman. So ang ipino-point out ko po, yung palang natiyak mo ang kaligtasan sa tagal ng panahon mo na ikaw ay nasa relihiyon, na hindi na ituro sa iyo yan. Umasa ka sa mali, tumanggap ka ng turong mali. Ngayon, heto ka, naliwanagan ka, and praise God, natiyak mo ang kaligtasan mo. Hindi ba yan sapat na dahilan para luwalhatiin natin ang Panginoon? Dahil kung tutusin, what I deserve is hell because I'm a sinner, but praise God, because of His grace, nung aking pong panampalatayanan siya, tanggapin ko siya bilang aking tagapagligtas. Ang Biblia ang nagdeklara na sa langit na ako pupunta, hindi dahil mabuti ako, hindi dahil mabait ako, kundi nanampalataya ko sa ginawa ng Panginoon sa akin. Mga kapatid, hindi ba sapat na dahilan yan para ating pong bigyang kalwalhatian ng Panginoon? Amen? Ano po ang sabi ng Bible? 1 Corinthians chapter 6, 19 and 20. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you? Amen? Hindi na tayo sa mga sarili natin. For ye bought with a price, therefore, glorify God in your body, which are God's. Kaya pag kayo nakakakanta, mga kapatid, sa Diyos ang kapurihan. Opo, mga kapatid. Pag kayo po nakatulong para sa building na ito, at isa kayo sa ginamit ng Panginoon para makasuporta sa pagtatayo ng building na ito, mga kapatid, pagkakataon mo para dakilain ng Panginoon. Kundi naman po ako pinagpala ng Diyos kundi naman po siya nagpala ng business ko, wala rin po akong mararating. Wala rin po akong mararating, mga kapatid. So, yun po yung magandang kaisipan. Yun po yung magandang dapat nasa puso ng mga Kristiyano. That if not of God, wala po tayo. Kaya ngayong umagang ito, siguro po, magandang i-declare natin ang kalwalhatian ng Diyos. Ngayon po, we are celebrating 33rd anniversary. Sabi po ng Bible, diba? This I recall to my mind. Therefore, have I hope. It is of the Lord's mercies that we are not consumed. For His compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Mga kapatid, only God is faithful. And He is ever faithful. And it is but right, it is but good for all the believers to always exalt His name. Because God deserves the praise. All praises, all glory, deserve ng Panginoon yan. Kaya ngayon po, sa celebration natin, nawa, siya talaga ang sentro. Siya talaga ang bida. Amen? Now unto Him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Unto Him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. Three things na nakita po natin. The demonstration of His greatness, the dependence of His grace, and the declaration of His glory. And to all our visitors this morning, I am telling you, the best experience in life is to experience salvation through our Lord Jesus Christ. Para tayo po makatiyak ng kaligtasan, hindi po ang pagsapi sa samahan o sa anumang sekta at relihiyon. Ang katiyakan ng kaligtasan ay sa pagkilala, sa pagtanggap ng buong pananampalataya sa kaisa-isang tagapagligtas. Yan ay ang ating Panginoong Jesucristo. Aminin po natin na makasalanan po tayo. Romans 3:10, as it is written, there is none righteous, no not one. Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. And because we are all sinners, what we deserve is hell, eternal separation from God. Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Mabuti na lamang po, sabi po nung chapter 5, verse number 8, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. And you know what?
Even the Apostle Peter, ano po ang sinabi niya? Ako dahil makasalanan, ikaw dahil makasalanan, ang tao dahil makasalanan, sa impyerno pupunta. Pero alam niyo po, ang pahayag ng salita ng Diyos, kung may pupunta sa impyerno, hindi gusto ng Diyos na sa impyerno tayo pumunta. Because God is not willing that any should perish. 2 Peter chapter 3. And verse number 9, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward. Listen to this, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. I believe the reason why you are here today, it is not just to celebrate the anniversary of this church. The reason why you are here today, because this is the appointed time of God for you, because God loves you, at dahil mahal ka ng Panginoon, ang gusto ng Diyos, marinig mo ang mensahe na para sa kaligtasan mo, hindi ang kahit anong paraan ng tao, hindi ang kahit anong ordinansa ng tao, hindi ang kahit anong samahan na itinatag ng tao. Ang kaligtasan ay sa pamagitan ng pananampalataya sa kaisa-isang tagapagligtas. Yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, na siyang tanging daan patungo sa langit, na siyang tanging tagapamagitan sa Diyos at sa tao, at tanging pangalan ng tagapagligtas na ibinigay sa silong ng langit. Ngayong umagang ito, kaibigan, bisita ka ngayon. Ito'y itinakdang araw ng Diyos para sa iyo. Dahil mahal ka niya, importante ka sa Kanya, gusto niya na ang kaligtasan Kanyang ipinagkakaloob ay makamtan mo sa pamamagitan ng pagkilala at pananampalataya sa Kanya. Kaya wag mong palagpasin ang pagkakataong ito. At sa mga Kristiyano, I hope na ang message natin ay naging dakila at mahalagang paalala ng Panginoon sa atin. Ang ating isineselebrate ang Diyos, the God who is beyond measure. Tumayo po tayong lahat.